Magandang umaga guys. Maaga tayo nagising kaya naisipan kong i-upload guys o i-video ko muna itong yung aming Juwaima Motorcycle Parts guys. Itinayo po ang aming Juwaima Motorcycle Parts noong 2018 na kung saan galing po ako ng ibang bansa para tumigil na guys sa pagtatrabaho doon guys. Naisipan ng pamilya na iano namin to guys, itayo namin guys to. Nagsimula guys kami sa negosyo nito guys ng 100k guys, na konting-konti lang guys. Kung sa dami ng motor guys, konting-konti lang para mabili yung mga pyesa. Kaya ang ginawa ko guys noon, bagito pa lang ako, tanong-tanong, nagsimula kami sa palima-limang piraso guys, pero konting-konti lang guys kasi napakaraming motor guys na tumatakbo sa lansangan. So nagsimula kami guys sa 100k guys ng pamilya guys, kung saan kami nagtanong sa Manila to, hanggang sa na unti-unti namin pinuo guys to. Nakatatlong lipat na nga guys to nagsimula doon sa dulo ng tindahan ng misis ko, paatras kami hanggang sa padami ng padamihan laman guys. Kaya nandito kami guys ngayon sa dating garahe na sasakyan namin. Kaya mapapansin nyo guys, siksika na guys. Ayan, bali tumatakbo kami ngayon guys sa 7 years. 7 years guys, tumatakbo ng 7 years. Ito yung pinaka-front ng tindahan guys, mapapansin nyo guys. Ito yung pinaka-front ng tindahan. Ayan guys, dito ako sa kabilang area. Pansin nyo guys, siksika na siya guys, siksika na talaga guys. Kaya nag-iisip na naman kami mag-ama para i-renovate yung tindahan nito guys. Yan, balak namin wasakin yung harap nito para i-atras namin at kunin na namin yung salas ng tindahan guys. Sa loob ng 7 taon guys, nung unang guys, hindi pa kami kumuha ng mekaniko guys, dahil una-una nag-iisa pa ako noon. Ayan guys, ayan pa guys, ayan, nasa lapag na lang guys. Ngayon parang nagko-concentrate na yung bunso ko sa ganitong trabaho rin. Naisip siya nga guys na para kumuha ng mekaniko. Kaya siguro 2 months namin may mekaniko guys. Kaya hindi talaga yung space, kaya balak naming renovate guys yung harap nito para maging mismong area nito guys. Dito na gagawa ng guys, ng mga motor guys. Kasi yung garahe sa ngayon, yung garahe ginagamit namin para gumawa, kasi isa na naman muna mekaniko namin. Kaya I hope na sana matuloy yung binabalak namin na ma-renovate itong area to, para dito sa area to magkaroon guys ng guys. Sinasabi ko guys ito para kung may makapanood man guys nung negosyo namin ito guys, lalo na yung mga OFW na gusto nang tumigil katulad ko, maghanap ng isang uri ng negosyo. Nire-recommend ako sa kapwa ko OFW. Ayan guys, 7 taon na, running for 7 years na yata guys to. Ayan, diba guys, ayan, siksika na siya guys. Kaya ito yung balak namin renovate ito, itong mismo area na to. Ayan, ay mawasakin namin yan para umatras dito guys, kasi wala naman ito, anti lang naman to guys Ayan, ito guys yung pinaka ayan guys, pinaka loob guys. Ayan, dami guys, siksika na siya guys. Ayan, mga estante, ayan, siksika na guys. Ayan, guys, ito pa namin itaas yan pagdating na araw. Sa ganitong klaseng negosyo guys, talaga namang magkakaroon ng kung maganda pa yung area mo. Kumbaga yung area namin guys ay nandito lang kami sa barangay road lang kami guys. Barangay road lang kami. Kumbaga marami pa kami nagtitinda rito. Excuse me. Kaya
Yan, diba guys? Kaya lang na kung mapupunta ka pa sa area guys na matao, mga katulad ng mga bayan, mga ano, may mga lugar guys na matao. Eh kami guys, okay lang. Kumbaga, nasa middle lang yung ano namin guys. Yung ano namin kasi guys, nasa barrio lang kami pero sapat na guys para magkaroon naman ng katulad ko na ano na ito guys. Dito ko nilalagay guys yung mga hard na ano, hindi kayang kainin ng mga daga guys kasi yung mabait din ang isa naging problema ng mga ganitong negosyo yung mga daga yung mga daga. Kaya ang ginagawa ko, nilalagay ko rito yung mga bakal, mga axle, mga ano, bearing, mga rubber. Yan. Yung mga kable, mga cables, mga brakes, yung mga bakal guys dito. Dito sa area nito kasi kumbaga tahimik na sa area nito. Yung mga daga na mababait pinipervis dati yung mga interiors namin diyan nakalagay mga interiors ng motor sa ng bike, mga bicycle binubutas nila kaya naisipan ko ilagay na sa estante dun sa harap. Well guys, kung may makakapanood ng mga vlog ng Batang Sandstorm, content ko kasi guys 30% halos na mga video, mga motorcycle parts. Ayan. Lalo ngayon may mekaniko na ako, bala ko pagka nagagawa sila ay upload natin yung video. Isa kayo nagsisimula pa. Kumbaga guys, parang nagsisimula pa na kami guys. Kasi may katulong na ako. Nag-iisip kung ano yung dapat gawin. Ako guys, nung araw, talagang tinda-tinda lang ako guys. Kasi solo lang naman ako dito. Kumbaga hindi na ako kumuha ng mekaniko. Kaya okay naman. Basta may sale na basta huwag ka lang abuso sa presyo. Sakto lang yung presyo. Tansya mo yung abot o kaya ng mamimili. Kaya sa totoo lang isa tayo sa medyo mababang magpinta. Hindi naman tayo kumbaga hindi mo rin guys masisisi yung ibang area guys kasi iba-iba yung mga kadahilanan. Kaya sakto lang yun talagang gano'n negosyo. Iba-ibang kadahilanan, iba-ibang style, iba-ibang diskarte para ano guys, para magkaroon ng katuparan yung mga negosyo. Basta ang masasabi ko lang, maging parehas ka sa lahat. Parehas ka sa mga customer mo. Huwag kang eto, palabas ako sa ano guys. Kasusi yan guys. Medyo madilim pa guys. Mga alas 4 pa lang, may momo pa Ito guys, yung pinaka medyo madilim pa Yan. Ito naman guys, dito naman nakalagay yung aming pinaka shop guys. Yung pinaka yan, meron na din kami mga compressor. Medyo madilim guys, meron na kami mga pang-init na automatic. Itambayan ng mekaniko namin isa. Binubuksan namin guys yung gate niya. Kasi garahe talaga ito guys. Garahe ng motor namin. Sa sasakyan. Bisiklet niya, mga garahe talaga ito. Kaya salamat sa patuloy na tumatangkilik ng shop namin. At lagi ko sinasabi sa mga ka-OFW ko na kung titigil talaga guys, isa sa magandang negosyo guys itong motorcycle parts. Kasi guys ito hindi nabubulok. Iyan lang dito yung may mga expiration. Katulad ng mga gulong, pintura, protectant. Yan, huwag ka ganong mag-i-stock ng marami. Ng mayan. Kasi ano yan guys, na-expire yan. Siyempre ano yan, pag na-expire yan maitatapon na lang, hindi man natin pwedeng ibenta yan, nakakahiya. Kaya sa mga vlog ko guys, shout out talaga sa mga OFW sa hirap ng buhay natin ay sinapit. Hindi naman sa hirap ng buhay na talagang kasama yon kasi hindi naman bumubuo lang hirap. Lalo na yung mga galing Middle East. Ako guys, galing Middle East. Majority ng pag-abroad ko nasa Middle East ako. Doon ko naranasan ang init ng panahon, lamig ng panahon, at lakas ng sandstorm. Mapapansin nyo guys, ang pangalan ko ay Batang Sandstorm.
na kung saan ay hinango ko sa sandstorm sa Middle East. Sa Tagalog po ay bagyo ng buhangin. Magkatabi kayo, hindi kayo nakikita. Guys, kung mapapanood nyo guys yung video na ito guys, maging inspirasyon sana guys. Sa ngayon guys, hindi na sa pag nagkakamali guys. Kapag inaudit mo guys yung mga pyesa nito, mga kulang 1 billion lang siguro to guys to. Sa dami guys ng mga pyesa na rin guys oh. Kulang 1 million na siguro guys to. Sa palagay ko guys kasi dito guys oh, tingnan mo guys to. Ito guys mga spark plug nito guys. Ito mga spark plug nito guys. Ito. Yung spark plug nito. Konting pwesto lang guys. Mga 15 mil na yan guys. Sa bawat box 1,000. 1,000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yun. Diba guys? Halos 10,000 na yan. Yung pintura na yan. Madali na tusin guys yun. Yung pintura na yan. Sa 110 ang isa guys. Sa 100 na lang guys. So ilan yan? Halos 200. Oh. Diba guys? Interiors. Mga stainless na bolt. Accessories guys. Yung mga accessories natin guys. So, dahil mga accessories nagsisiksika na ako guys. Mga gold bolt na yan guys. Magkano isa nyan? 20 pesos, 80 pesos. Yan guys. Ay, kasalukuyan pa inaayos-ayos ng anak ko yung mga pwesto. Kaya panahon na para i-renovate ulit ito guys. Para maganda yung pwesto, makita ng customer. Pero kung ikaw guys malaki puhunan mo, napakagandang negosyo to, itayo mo guys dun sa mataong lugar. Mga sa Baliwa, sa mga area na talagang sa mga tao. Sa amin sakto lang guys. Sakto lang to pagka na-renovate namin to at naayos namin yung paninda, yung mga mekaniko, nagkaroon ng magandang pwesto. Sapat na ito guys para maganda yung takbo ng pamumuhay, financial naman mabayaran dahil dito guys. Ito nga guys, okay na ito guys. Hindi naman gaano. Dati hindi naman gaanong bali ang itong motorcycle parts ko namin guys nito nung ako pa nagbabante nito guys. Nung ako pa nagbabante nito, nung solo ko pa ito kasi nga may nagtatrabaho yung anak ko. Solo ko pa to. Ay, nakapagbuo na ako guys ng 2 motor guys. Magbayad na ako ng mga insurance, mga kuryente, tubig. Parang kaya guys niyan. Diba guys? Basta matyaga ka lang magbantay. Nakapundar na ako ng 2 motor to guys. Yung Mio, ayun ang ano, dito rin galing yun. Sa yung Click 125, dito rin galing. Kaya, sa totoo lang guys, para sa mga sumisibol na kabataan, the best guys yung may negosyo. The best yung may mag-isip kayo ng negosyo. Kailangan ako guys, dahil alam ko guys kasi ako galing ako sa isang kumpanya. Ang sahod mo limitado. Kami sa ibang bansa nagsimula ako sa mababa hanggang sa natikman ko yung 150,000 na sahod. Kaya nagsimula ako sa 15 mil nung araw sa Saudi, 12, 20 hanggang sa nitong huli. Medyo forma na tayo, nakapunta tayo sa bansang magaganda katulad ng Uzbekistan, 200% overtime. Doon tayo nakapundar ng hulugan ng sasakyan guys. Kaya payo ko lang sa mga sumisibol na kabataan, magtrabaho kayo, mag-ipon kayo ng pangnegosyo. The best ang negosyo guys kasi lalo na yung negosyo magbo-boom guys, pataas. Diba guys? Alam niyo naman yan. Mindset niyo yan, alam ko yan. Pero lahat iniisip, pero ang nagko-control ng damdamin at isip, naging pabaya ka sa pera. Diba guys? Pagka naging pabaya ka sa pera, alam mo wala nang katapusan ng sahod na yun, yun na nangyayari. Pero mindset guys, marami sa abroad ang hindi ganun successful. Marami sa katulad kong OFW na tumanda na walang experience twice guys. Madalang sa OFW ang umunlad ang buhay na big time. Karamihan sa OFW na pagtapos yung mga anak.
Yun lang ang hangganan ng aming pagiging OFW. Magpatayo ng bahay, matapos ang mga anak. Yun guys. Kasi yun ang sahod namin. Yun ang ruta ng sahod namin. Yung iba talaga mababa pa. Yun ang ruta ng isang OFW. Nagiging mayayaman lang ang OFW kapag ka nagkaroon sila ng negosyo. Yun ang totoo guys. Experience wise. O paano mga guys? Hanggang dito ng video. Medyo mahaba na. Magandang umaga uli. At sana subscribe niyo rin para tuloy-tuloy naman yung content ko pagtungkol dito sa aking motorcycle parts. Yung mga dumarating na pyesa, yung dumarating na bagong accessories, binablog po natin yan guys. Hanggang sa good guys, pakishare lang guys ang guys to para mag-inspirasyon naman to guys sa mga tulad kong OFW. Hanggang sa muli guys, bye bye.